Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to our daily prayer and scripture. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan chapter 16 verses 20 up to 23. Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahahapis sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya na aalaala ang hirap. Siya ay nagagalak dahil sa ipinanganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Gayon din naman kayo, nalulumbay kayo ngayon. Ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ni numan. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon. Tandaan ninyo, anumang hingi ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Alam na natin sa mga gospel na nababasa natin dito sa Gospel of John na si Jesus ay mabubuhay after niyang mamatay sa krus. Kaya dito sinasabi ni Jesus sa kanila na hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon kapag nabuhay na siya. Tapos ang sabi niya rito, tandaan ninyo, anumang hingi ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Ganun pala, kapag nanghingi tayo ng kahit na anumang hingin sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Ibibigay sa anin kahit na sa pangalan ng Ama. Naalala ko yung kwento sa book ng Acts of the Apostle. Meron ditong may mga Hudyo na gumamit ng pangalan ni Jesus para palayasin yung mga sinasapian ng masamang Espiritu Santo. Basahin ko na lang sa inyo. Sa Acts chapter 19 verses 13 up to 16. May ilang Hudyo roon na pagalagala at nagpapalayas ng masamang espiritu. Pinangahasa nilang sambitin ang pangalan ng Panginoong Jesus sa mga inaalihan ng masamang espiritu. Sinabi nila, sa pangalan ni Jesus na pinangangaral ni Pablo, iniuutos ko sa inyo, lumabas kayo. Kabilang sa gumagawa nito ang 7 anak na lalaki ng isang pinakapunong saserdoteng Hudyo na ang pangalay Eskeva. Subalit sinagot sila ng masamang espiritu. Kilala ko si Jesus. Kilala ko rin si Pablo. Ngunit kayo, sino kayo? At sila'y nilundag ng lalaking inaalihan ng masamang espiritu. Ang mga Hudyo'y nagahis nito at pinahirapang mabuti, ano pat hubad at sugatan silang tumakas sa bahay na iyon. So hindi pala ganun kadali na basta-basta lang gagamitin yung pangalan ni Jesus. Kasi ang ginawa nila sa pangalan ni Jesus
na ipinangangaral ni Pablo, inuutos ko sa inyo, lumabas kayo. Parang hindi rin pala applicable na hindi ganun kadali na sasabihin natin sa pangalan ni Jesus na sinasabi dito sa Bible, hinihingi ko sa Ama na bigyan ako ng ganito o ganyan. Parang hindi rin pala, hindi ganun kadali. Ang hinihingi na sa atin ng Panginoon ay yung sinasabing kailangan meron tayong pananampalataya kay Jesus, tsaka meron tayong commitment sa mga aral niya. Yung meron tayong obedience kung ano man yung ipinag-uutos ng Panginoon, tsaka meron tayong pananampalataya sa Kanya. Doon pa lang natin masasabing kahit anong hilingin natin sa Ama, ipagkakaloob ng Panginoong sa pangalan ni Jesus ay ipagkakaloob yun. Kasi alam naman natin kapag meron tayong pananampalataya at we are obedient to the commandments or teaching of Jesus Christ, wala tayong ibang hihilingin kundi yung mga makabubuti sa atin at yung makabubuti sa ating mga kapwa. Kaya we are sure na ipagkakaloob ng Ama sa atin yung mga iyon. Kaya ito yung magandang pag nilaya natin, let us meditate on this, yung paggamit ng pangalan ni Jesus. Hindi lang siya basta-basta na I ask this in Jesus name, kundi kumbaga kailangan isabuhay natin kung paano natin masasabing sa pamagitan ng pangalan ni Jesus. Nang ibig sabihin pala nito ay magkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya at kailangan sundin natin yung mga inuutos niya para mahalin siya at mahalin ng Ama. Ganon din mahalin ng ang ating kapwa katulad ng ating sarili. Maraming salamat sa pakikinig. God bless mga kapatid.